Ayan. So, good evening po sa ating lahat. Sa mga sulok ng mundo, good morning, good day. Ayan. So, tuloy na po tayo sa pag-aralan natin ngayon ang The Secret to Saving and Building Your Future. Bakit ba tayo mag-aaral? Siyempre para ma-update. Marami na tayong alam, pero minsan kailangan natin mag-update and hindi lang yon, kailangan natin mapaalalahanan. Ayan. So, tuloy po tayo, no? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ay nakapasok din ulit si Mang Bonidic, nakailang laglag siya. Yan po. Abigail Alilano po. Teka lang po Ayan. So, my name is Abigail Alilano. Ayan, former OFW sa South Korea. At 21 years lang naman. Ganun katagal, no? Ayan, 12 years student yung background ko and senior marketing director dito sa IMG. And syempre, yung IMG ay International Marketing Group. Financial coach trainer of the True Rich Maker team, associate financial planner, entrepreneur, and investor. Ayan. So, from OFW, naging passion natin or mission is to help every family become financially secured on investing safely, correctly. Yan. And hindi lang yun. Siyempre, kailangan tayong mag-move from dreaming to doing. Yan. So, bago po tayo magpakatagal o bago tayo magpatuloy, magpakatagal na pati, no? Teka lang, ano ko po ang cellphone ko, mute ko. Sorry, hindi ko na-mute. Ayan, mute ko na baka disturb. So, pray muna tayo nitong kay Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open my life to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So, siyempre po tayo dito, no? Palalahan natin yung sarili natin. Ayan. So, mute your microphone para hindi po tayo makadisturb. And kung pwede pong i-open yung camera para makita po natin yung inyong mga kagwapuhan at nagagandahang face, no? Yan, open your tawag dito video and yun lang po ang ating paalala. And syempre, kailangan habang tayo natututo, makipag-participate po tayo sa chat box para hindi tayo antokin. At medyo yung iba, alam ko, may maagang natutulog. Ayan. So, introduction, bakit nga ba ako napunta rito? So, anak mahirap, anak magsasaka. So, ano yung hugot natin? So, syempre, gusto natin magkaroon ng kaalaman sa buhay. So, panganay po ako sa magkakapatid na 10, breadwinner, in short. And pag sa hirap at hirap, talagang mahirap, no? Kaya tayo ay dito sa IMG, yung natutunan namin, so i-share lang po namin sa inyo. And pwede ko rin po malaman kung ano inyong expectation. Ayan, good evening, Ma'am Sandra. I hope na okay ka dyan sa Taiwan at hindi na lumilindol. Ayan. And sabi nga po ni Brother Bo Sanchez, if you know Brother Bo Sanchez, pwede niyo po siyang i-check sa Google or sa YouTube. And so sabi dito, friend, this is your tip. Financial life. May your dreams come true. Yan. And syempre, bakit si Brother Bo Sanchez ay nandito? Siya po yung nagsulat ng libro, ng forward sa libro na nakikita nyo sa bandang right side. Ayan. And as of now, ang ating pong company, ang IMG or International Marketing Group ay merong campaign. Ang aga namin mag-campaign. Hindi po. Hindi po maaga yung campaign namin. Tuloy-tuloy yung campaign from the moment na nag-start po ang IMG. Coach, guest ko, BFF ko from Taiwan, si Ma'am Marivic. Ayan. Welcome, Ma'am Marivic. Salamat po sa pag-join. And I hope na marami po tayong ma-realize, matutunan at may apply pagkatapos na tayo ay makapag-aral. Yan ang aming pong campaign ay nagpapatuloy mula noong 2002 hanggang sa kasalukuyan. Ang aming pong campaign ay magkaroon ng family, no? Hindi lang families, 30 milyong pamilyang Pilipino na matuturuan patungkol sa pera. Kaya makikitaan niyo po dyan. And
April 10, actually May na ngayon, 11 million na po yung ating natuturuan. And kung di ako nagkakamali, umabot na po ngayon ng 12 million. Ito lang yung last update ko nung inayos ko yung aking slides. Ayan. And syempre, sino ba si IMG? Bakit mayroon itong campaign na nagpapatuloy? Ano ho? Ayan. So, welcome po, Ma'am Marivic. Yan. Binabati po ulit kayo at wini-welcome ni Ma'am Sandra Dahay. Sa Taiwan po kayo parehas. So, tuloy po ako, no? IMG, no? Or International Marketing Group. Na-establish po ito noong 2002. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. And syempre, bakit mahalaga na tayo ay matuto patungkol sa financial? Syempre po, ang mga dahilan ay napakarami. Pero wag na natin sobrang damihan. 4 lang yung ating ipapakitang mga challenge na parating sa future kung bakit mahalagang mag-aral ng patungkol sa pera. Yan. Number 1, ano ho? Uncertain labor market. Talaga pong hindi yan ay iwasan. Alam na po natin yan. Sa mga mall, sa mga Jollibee, or sa mga fast food, or sa mga tawag dito, sa toll gate, 'di ba? Nakita niyo po, machine na, 'di ba, yung naniningil or pindot-pindot na lang. Meaning talagang patuloy po tayong makakaranas niyan saan man sulok ng mundo yung pagbabawas ng mga trabaho. Mawawalan ng trabaho yung mga tao kasi nga machine na po, no? And number 2, syempre, ang problema sa future na kinakaharap ng marami at patuloy na dumadami, nakakalungkot, no? Yung kawalan ng ipon at malaking utang. Minsan nakakalungkot, yung iba 65 years old na, minsan parang may sakit pa nga, no? Pagod na, pero kailangan pang magtrabaho because of may utang ka. Number 3, high cost of education. So lahat po ng nangangarap magkaroon ng pamilya, no? Talaga pong papasok sa problemang pagpapaaral. So kasama po dyan ang usaping pera pa rin. No? Every 5 years, yan, dumodoble yan. And syempre, yung number 4, yung increase of cost of living. Alam na po natin yan, ano? Ako, nandito ako sa Camarines Norte, Jose Panganiban. Pero alam niyo po ba, yung pagtaas ng bilihin talagang ramdam na ramdam ko, no? Palagi ko nararamdaman yan kasi namamalingki ako. Dati kasi hindi ako namamalingki, no? Lalo pag sa nasa Quezon City ako, bihira ako pumunta ng palengke. Pero ngayon, parang ginagawa kong habit araw-araw, no? Hindi kami nag-i-stock ng food. Wala kaming ref. Paraan ng pagtitipid. Kasi parang no need naman sa ngayon, no? Sa ngayon, hindi ko siya kailangan. So, wala kaming ref. Araw-araw namamalingki. Ang mahal po ng bilihin talaga, magugulat kayo, no? Sobra. Alam natin yan. Kaya nga sabi po dito, control your future. Your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. It is neither in the hands of your bank nor your broker. So wala raw sa kanila, ano po, yung ating future. Pero sabi nga, nasaan ba yung future natin? Of course, na-acknowledge natin yung power ni Lord dahil naniniwala tayo, lahat ng Pilipino ay maka-Diyos, naniniwala sa Panginoong Jesucristo. That's why number 1 ang future na kay Lord. Pero bilang tao, binigyan po tayo ng responsibility. Hindi pwedeng magic, nandiyan na lahat. Ano? Alam naman natin si Eva at si Adan. Bago sila nagsama, meron na ang obligasyon si Adan. And that's why, sabi diyan, the future is in your hands. Make money. Ibig sabihin, ikaw ang responsabling magtrabaho para magkapera. Yan. Save money. Responsibilidad mo pa rin yan. Mag-ipon. Kaya lang minsan nga po, dahil nakakalimutan or hindi tayo updated or parang nawawalang halaga, hindi tayo nag-iipon. Kahit patuloy ang kahirapan. And number 3, accumulate money. Lalo namang walang mag-accumulate kung walang naipon. Ano ho? And protect money. So, kapag hindi tayo marunong mag-ipon, hindi na pinag-uusap 2 and 3 or hindi na natin alam yan. That's why sabi po dito, be your own money manager, understand how money works, make money work for you. Para makaahon po tayo sa kahirapan. O yung tinatawag na, you can build up a strong financial foundation. Yan, maliwanag po yan, ano ho? And sabi nga po, saving and investing. No? Mahalaga pong malaman natin paano mag-works ang mutual fund. Nang sa ganon ay hindi po tayo patuloy na magtatrabaho until we die. Minsan yung iba, kaya naman natitigil na lang magtrabaho kasi wala na, may sakit na. So parang hindi man lang nag-enjoy. So sabi diyan, people will face the problem of living long life without adequate income. So patuloy po tayong mag-aaral. That's why, sabi nga ulit, why do we need financial education?
Maraming mabuti, masipag, matalino, matanda, bata, retire without savings. Why? Simple lang po, hindi naman nila ginusto na maghirap. Kaya lang, sabi diyan, many don't plan to fail, they simply fail to plan. So, ganoon talaga eh. Minsan parang, ano nga bang nangyari? Puro plano. Sabi nga ng iba, puro plano na lang ang naipon. Minsan nagplano, pero plano ang naipon, walang aksyon. Kaya, hindi pa rin nagbago yung buhay. No emergency fund, no healthcare, and no extra income. Kaya nga po, sabi diyan kulang sa kaalaman. Kasi kung hindi kulang sa kaalaman ng tao, naniniwala po ako, although hindi tayo yayaman na kasing yaman ng nila Henry C. o kung sinong kilala nating mayaman, pero at least hindi tayo nagiging kawawa or nagiging pabigat, di ba? And dahil nga po tayo sa kakulangan, no, ng patungkol sa financial matter, marami tayong wrong money mindset. Kaya number one, sabi ng iba, many believe that financial education is only for the wealthy. Yan, mga wrong mindset. Hindi ho para ho sa lahat. Actually, libre po dito sa IMG, sa aming community. No, pag member ka ng IMG, ibig sabihin, nasa group of people ka na nag-iipon. So, mali po yan, no? Lahat, libre nga po, araw-araw meron, no? Many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. Kaya nga, yung iba, pag ng problema, lahat ng problema, utang lang yan, no? So, malungkot yan. Yes, nakakatulong, pero temporarily. And marami, no, forever baon sa utang. Yan, so, Ma'am Marian, yan, welcome po. And sabi nga din ng pangatlo po, yung mga wrong mindset natin, nagre-rely na lang sa luck. Kaya nga, ang dami sa ating wedding, sabong, ano pa, loto, and doon sila naniniwalang yun ang magiging pagyaman nila. So, mga wrong mindset po yan, mga maling akala. And because of that, meron pa akong kamag-anak. No? Patuloy at patuloy na lumulubo ang utang or minsan nakakabayad, tapos utang uli, bayad ulit. So, ano nangyayari? Yung mga emergency fund natin, ay yung credit cards or yung ating kaibigan or kung sino man na mga nagpapautang ng pera katulad ng mga co-op. No? Nagpapautang sila. No, diyan tayo, nagiging alipin tayo diyan. And madalas hindi na po yung tayo yung nagmamanage yung pera na natatanggap. Ang nagmamanage na sino? Yung nagpapautang. Oops, sahod mo na, kukunin ko na. And the next moment, sabi mo pa-advance uli, pautang uli. Bakit ko po alam yan? Katulad din po ninyo ako, no, before, no, ako ay financial illiterate, o sabihin natin walang alam. Totoo po, inaamin ko po yun. Ganyan na ganyan po ang aking takbo ng buhay. Utang, bayad, utang, utang, bayad, utang, at palaging may utang. Imagine ha, 5 years na po ako as OFW, ganyan po ang takbo ng buhay ko. Baon sa utang, hindi pwedeng mag-retiro, hindi rin pwedeng tumigil sa trabaho. Bakit? Walang pambayad sa bahay, walang pambayad sa bills, no? And, nung natuto naman ako, akala ko okay na. Pero dahil mali nga po ang aking kaalaman, saving the wrong way. So may kamag-anak, ang dami niyang kamag-anak. That's why, after 20, 30 years, ano nangyari? Wala uling pera. So ilang taon na po tayong nagtrabaho. Kumusta na? Nasaan na yung ating mga sweldo? Anong naipon natin? Ouch, baka mamaya resibo or baka utang pa rin yung naipon. I hope after this class, maintindihan natin at marirealize natin na kaya palang umahon. Kaya palang magkaroon ng bagong pag-asa kapag may tamang kaalaman. Alam niyo po ba na ang mga Pilipino 1975 pa, kung sino dito yung may mga magulang na nagtatrabaho as, sabihin natin, public servant or teacher man, meron tayong 13th month pay. At kung yung 13th month pay na yan, na ilagay sa tamang investment, sigurado po, multi-million na yan ngayon. So, sana yung mga magulang natin nagtrabaho noon, retiro na at milyonaryo. Kaso, because of saving the wrong way, walang nangyari. Ano ha? Kaya nga po sabi ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financial literate. No? Kung gusto mong yumaman talaga, ito po ang susi. Matuto talaga po tayo. No? That's why sabi nga, yung mga tumataya sa loto, ilang buwan, taon lang, tapos balik ulit sa kahirapan. Simple lang, alam natin na hindi talaga pera yung problema. Ang problema po talaga ay kaalaman. Ayan. Medyo masakit po yung aking lamunan, kaya that's why this time I want to share the following. Yan, how do we increase cash flow? How to invest correctly? How to manage debts? How to remain financially healthy? And many more pa, no? So, handa na po tayo. So, number one concept.
Tandaan po natin ng mga tawag dito, para po tayo ay patuloy, no, na unti-unti makaahon talaga. So meron tayong mga konsepto na kinakailangan maintindihan. Concept number 1, building blocks of a solid financial foundation. Kailangan maintindihan po natin ito. Kapag hindi po solid, no, yung natawag na, kumbaga sa bahay mo, pag medyo ang pagkakagawa niya hindi maayos, isang linggo lang dyan, ang nangyayari, nawawasak po yung tahanan. Ganon din po sa ating mga financial, no? Ang ating pong financial kailangan solid, matibay. So pag nasa left side ka, makikita natin weak. Bakit? Sabi diyan, walang healthcare, walang protection, malaki utang, walang emergency fund, may investment. Baka yung bahay at lupa, investment yung tingin nila. Well, pwede rin kasi yung nag-appreciate naman yung lupa. Pero ang bahay talaga ay hindi siya talaga investment kasi hindi naman siya naglalabas ng pera. Kasi kung tinitirhan, diba? So, pwede na rin, pero hindi talaga ganun. Ano? So, yan. Kung ito naman ay matibay na, so ito ang picture ng pagiging matibay, ano, ng ating financial. So, maayos. Yan, nakikita po natin. Isa-isahin po natin yan. Ho? Build solid, build a strong financial foundation. Nang sa ganon, hindi po tayo nasishake. Hindi tayo nasishake-shake na parang balik-balik na utang, meron, utang, wala, and utang. So you do. Sabi nga, you don't have the right to invest unless you are properly protected. To be honest with you po, hindi ko rin ito naiintindihan eh. Ang alam ko lang bumili ng lupa at iba pa. Kasi yun ang alam ko before. So dahil nga tayo ay natututo, natuturuan dito sa IMG, nag-upgrade yung kaalaman, so naiintindihan ko po unti paglaon ng mga panahon. No? At ngayon nga po tayo ay nagtuturo nito kasi naiintindihan ko yung importansya ng financial, no? Yung solid financial foundation kailangan maging solid. Or meron itong pagkakasunod-sunod. Pag sa pagkakasunod-sunod, hindi siya pwedeng balik-baliktad. Order talaga siya. No? Protection muna bago mag-invest. So, number 1 concept. Number 2 concept. Kailangan po nating unawain yung how money works. Pag sinabing how money works, you don't have need to work. Parang hindi mo kailangan magtrabaho. Yan. Relax ka lang. Hindi mo rin kailangan mag-business. Yung pera mo, hayaan mo siyang magtrabaho. Gawin mo siyang alipin. Hindi tayo alipin ng pera. Yung pera ang gawin nating alipin. So, paaralan din po natin yung concept na yan. And syempre, dahil nga po kailangan nating maintindihan yun, may mga bagay na kailangan nating malaman na i-practice po natin. Minsan, medyo alam-alam na dahil sa social media, pero parang dinidedma lang natin. Kaya ito po, paalala sa mga may alam. What we need to know about money, know about growing money. Yan. Sabi diyan, you can grow wealth if you increase the positive and reduce the negative. Ibig sabihin yan, simple lang, ano ho, huwag kang magdagdag ng negatibo. Kasi minsan parang ano ba, paano ba? So, pag nakita po natin yung mga sign, plus, negative, alam na natin yung plus, dagdag yung minus, bawas. Kaya lang, bakit ba tipong ang nangyayari parang hindi tayo nagdadagdag? So, simple lang. Minsan, hindi natin napapansin na yung pag-uutang ng pera, bawas yun. Kasi sila yung kumikita sa'yo. Tapos minsan yung taxes, ang dami natin binabayaran taxes, bawas ulit yan. So saan ba yung tax na yan? Pag hindi natin na-monitor na, ay, pupunta pala ako ng mall, tax yan. Di ba po? Minsan parang hindi natin napapansin, lalo na ngayon sa panahon ngayon, sa kamamamalingke, sa palengke, sa mall. Talagang gugustuhin mo sa palengke, sobrang init, no? Pero minsan, sabi ko nga, kung kaya pa naman, para lang makaipon, bakit hindi gawin? So, kunting tiis kapag may ang kumot mamaluktot, no? Kung makakatulong na hindi magbayad ng tax, makakatipid ka ng 100 pesos kasi yung 1,000, 12%, di ba? 12% yung tax natin sa mga binibili natin sa pagkain. Eh kung 1,000 yun, eh di 120 yun, tama po ba? So malaking bagay din yun, ba? Kalahating kilong manok na rin yun. And syempre yung oras. Yan. Yung oras alam natin na nagbibigay po yun ng positive kung ito ay gagawa natin, yung nagagamit natin ng tama. So, tandaan po natin yung mga bagay na yan para minsan kala mo wala kang maipon, pero meron pala. Try mo lang magtiis muna. Hindi naman habang buhay kailangan magtiis. Posibleng 10, 15, or 20 years. And eventually, mararanasan mo na. Ang sarap palang mabuhay ng walang stress kasi hindi mo kailangan mangutang kapag may mga problema. Yan. Number 3 concept, yung tinatawag na money talk strategies of the wealthy. Minsan, galit tayo sa mayayaman eh, kasi ang tingin natin sa kanila, masasama sila. Before, ganun din po ang tingin ko, no? Kaya parang ayoko maging mayaman kasi ang sama nila.
Pero actually, hindi naman po. Hindi lahat. Merong masama at merong hindi. So, paano ba? Paano ba natin madidetermine kung yung kausap natin ay poor mindset? Parang kasama, no? Ayoko sa'yo, poor mindset ka. Yan. So, pagka yan ay pansinin natin yung mga kasama natin, mga kaibigan natin. Pag ganito ang habit niya, spend money and save what's left. So, alam na natin, no? Poor mindset mo yan, no? Poor mindset. So, yan. Number 2, consider healthcare and insurance at expense. Kapag ang kausap mo, naku, ayoko yung mga insurance, ayoko yung mga healthcare na yan. Naku, alam mo na, no? Medyo distansya ng konti kasi sigurado, uutangan ka niyan. Pag nagkasakit yan. Pag may namatay dyan, uutangan ka niyan. Bakit? Eh, hindi naman yung pinapahalagahan yung mga bagay niya. So, pag nangyari yan, uutangan ka niya. So, kung may pera ka, pautang ka, okay lang, good yun. Paano kung wala kang pera, no? Mag-aaway pa kayo pag di mo na pagbigyan. Sabi sa number 3, work hard for the money. So, lahat naman nag-work hard. Kahit naman yung mayayaman. Kaya lang, yung mga mahihirap or yung poor mindset na tinatawag natin, no? Nananatili dyan, hindi nakakaalis. And yung tinatawag naman natin rich mindset, ganito sila mag-isip, save money and spend what is left. Considers healthcare and insurance as investment. And let money work for them. So, ang layo, no ho? Kaya nga sabi ko noon, langit at lupa talaga. Bakit? The way pa lang sila mag-isip, magkaiba na sila. Kaya langit at lupa. Totoo yun eh. Dati hindi ko sila maintindihan. Pero nung nalagdagan yung kaalaman, naintindihan ko na, ay, kaya pala. Hindi ako galit sa kanila, naintindihan ko na, kaya pala. No? Hindi ko kailangan magalit. Iba lang talaga yung thinking natin pag wala tayong alam. So the difference between the wealthy and most people is the way they think. Sa pag-iisip lang muna, malalaman mo na kung paano sila pinalaki, ibang pamilya nila, pinahahalagahan yung pera, o marunong magtabi, or bulagsak, or alam mo na yung mangyayari, di ba? Minsan. Pero minsan di po tayo aware na parang tayo rin pala nagiging katulad ng mga kasama natin. Concept number, kasama to sa 3, no? X-curve concept, no? Yun yung sabi natin, X-curve concept. Ito yung tinatawag nating life-changing financial strategy we all need to learn and do. Pag sinabing kailangan matutunan, hindi siya nagtatapos doon. Kung hindi, sabi dyan, and do. Kailangan po natin talaga itong gawin or i-apply. Hindi biglaan, unti-unti lang po, no? Unti-unti kaya natin yan. So, number 1, sabi dyan, kailangan malaman mo yung dalawang line. Mahalaga po yan, yung money line at yung responsibility line. So, tandaan po natin yan. Kalimutan nyo lahat ng X. And itong X curve, ay huwag nyo kakalimutan. So, nasa na tayo? Yung money line, nagre-represent po yan yung blue, no? And syempre yung red, alam na natin yan. Habang bata tayo, normal. Lalo na sa mga mahirap na pinanganak, no? Hindi man natin tayo pwedeng pumili kung saan tayo papanganak na pamilya. Normal na wala kang pera. Pagka-graduate mo, magsisimula pa lang. Normal yon. And syempre, malaki ang responsibilidad, lalo kung ikaw ay breadwinner katulad ko, paparali mo yung mga kapatid mo, 10, napakabigat nun. Eh kung mag-asawa at anak ka pa, no? Kung nag-anak ka pa, dagdag pa yon. Ang laki. And yun po ay talagang realidad ng buhay. Hindi yan matatakasan. Subalit, kailangan nating maintindihan na ang pagtingin sa buhay ay balanse. So, ibig sabihin, kailangan natin maintindihan habang ginagawa mo yung pagtupad ng malaking responsibilidad, kinakailangan din malaman mo na yung iyong money line, kailangan mo rin bigyang pansin. Papataasin mo rin siya sabay. Kailangan mag-work together. So, ang nangyayari kasi quote-in-quote, or kasabihan ng mga Pilipino, parang, saka na ako mag-iipon, bata pa ako, tinutulungan ko pa kasi yung mga kapatid ko eh. Pinag-aaral ko pa kasi yung mga anak ko, kulang kasi eh. Well, totoo naman yon. Kaya lang hanggang kailan? Hanggang kailan magiging ganun yung isip at bukang bibig? Kapag yan ang palagi mo sinasabi sa sarili mo, bukang bibig mo, sooner or later, makikita mo ito, matanda ka na, subalit, malaki pa ang responsibilidad mo, and wala ka pang ipon. Eh, ang nangyayari po naman, di ba, habang ikaw ay nagtatrabaho, may active income ka. Halimbawa, ano dito, no? Halimbawa, ano to? Ma'am Marivic, kung may anak, kapatid, malaking responsibilidad natin at yung active income natin, lahat ng pinagkukunang basic needs, no? Clothes, lahat, bills, etc. Diyan talaga po nanggagaling. And at the same time, hindi natin nabibigyang halaga yung tinatawag na pataasin yung money line. So ngayon, babaguhin na natin. Ay, kailangan pala dalawa. Habang ginagawa ko, yung magiging responsable o pagiging responsabling nanay or kapatid, kailangan din pala maging responsable ako sa aking sarili.
check po natin yung ating money line. Pag yung money line natin ay hindi tumataas, yan, no? Nananatiling walang ipon, ang ibig sabihin yan, hindi mo binabalya yung sarili mo. Kasi hindi mo nakikita na one day, tatanda ka, at pag tumanda ka, hindi naman natatapos ang obligasyon, lalong-lalo na sa sarili. Pagkain, yung bahay, yung bills. Kung wala ka ng pinag-aaral, congratulations. No? Congratulations. Subalit, meron health. Katumbas din yan para ka nagpapaaral ng anak. Minsan nga, masigit pa. Bakit? Ang isang pagkakasakit, minsan kalahating milyon, katulad ng mama ko. Sa araw lang yun, sa ano? Sa Cardinal Hospital, nung pina-angioplasty ko, kalahating milyon po yun. Pagpasok namin ng umaga, tapos sunod na umaga, lumabas na kami kasi angioplasty lang naman yung ginawa sa kanya lang, no? Pero kalahating milyon po yun. Nakita niyo po kung gaano kahalaga yung health. Paano kung hindi mo sinabay? Paaral ka ng anak, kapatid, tapos hindi mo tinataas itong line na to. Ano mangyayari? So pagtanda natin, wala tayong tinatawag na passive income. Pag sinabing passive income, ito yung kahit hindi ka magnegosyo, kahit hindi ka magtrabaho, chill. Pwede ka magliwaliw, pwede ka mag-travel kahit man lang sa Pilipinas. No? Hindi ko man sinasabing lahat ay masaya na mag-travel sa ibang bansa. Kahit man lang Pilipinas, makita mo yung ganda ng mundo na nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin may passive income ka. Minsan kasi ang tingin ng iba, ay, pag natapos ako sa abroad, pag ako napapatapos ng anak, pag matanda na ako, nakaretire na ako, mag-business ako. Maganda po yun, walang masama doon. Subalit, alam niyo po ba sa pagninegosyo, kailangan mo magtrabaho. Maliban na lang, puro pasweldo ka. Pero kahit nagpapasweldo ka, you have to work it. Kasi kapag hindi ka nagtrabaho doon, naku, yung negosyo mo, mapansin mo, no? Wala na, may utang ka na rin. Diba? So, mahalaga pong maintindihan natin yung passive income, money works for you. Pag yung pera mo na iayos mo, sigurado po maganda ang buhay. So, tandaan po natin yan ha. Be good to your family, but be good to yourself. Love yourself. Sabay. Pwede bang sabayin? Yes, pwede. Mamaya makikita niyo paano gagawin na sabay. Okay? So, balit, tandaan po natin, sa buhay, kahit nakita mo na yung dalawang line, okay, mag-iipon pala ako, sabi ni Coach Abby habang nagpapaaral. Tapos yung aking responsibility pala, pabababain ko. So, paano mo malalamang bababa na yung responsibilidad? Kapag nakakaipon ka, bumababa yan. Kasi nababawasan eh. Nakakapagtabi ka para sa future, sa pagtanda. So, nababawasan yung responsibilidad mo. Yan. Subalit, sabi ko nga, kahit naintindihan na natin yan, madali lang naman siyang intindihin, medyo mahirap lang sa application kasi sabay. Medyo mahirap ng konti. Sa buhay, meron pong tinatawag na what if, what if. So, ang tawag dyan, kailangan magkaroon ka ng backup. Kailangan magkaroon ka ng plano, no? Plan A, plan B. Naku, paano na lang kung ako magkasakit, ako yung nagtatrabaho. So, kailangan natin ng tinatawag na protection. No? Protect yourself. Kailangan meron kang healthcare pa nagkasakit ka. What if, paano naman kung nawala ako? Kailangan pala meron akong tinatawag na life insurance or backup plan or protection para sa family ko, maiwan ko sila ng maayos. Naniniwala po ako, lahat tayo mahal natin ang pamilya natin. So, napakaganda ng tinatawag na financial strategy. Maganda po yan. Bakit? Minsan kasi hindi natin napapansin yan. Ano? Tayong mga Pilipino parang, ay, ayoko ng insurance, ayoko ng healthcare, bla bla bla. Bahala na. Kaya ngayon, pag biglang nagkasakit, yan, no? Pag biglang may namatay, balik ulit na tinatawag na kahirapan. Kahit sana nakapundar na, nawawala ulit, nauubos ulit. So, yan. Order of priority. Kailangan nating maintindihan yung bagay na yan. So, solid financial foundation, ganito po ang picture niya. Check po natin mabuti ito. Kung wala pa tayong proper healthcare, mamaya magdi-discuss tayo. Tandaan niyo po, kailangan natin ng solusyon. No? Sa sakit, healthcare talaga. Ma'am, cash na lang sa bangko. Talo ka sa inflation dyan. Patay ka dyan. No? Bumababa ang value niya as the times goes by. Income protection, eliminate debts, emergency fund, iisa-isahin po natin yan. So, dahil nandito na tayo sa healthcare, maintindihan po natin nasa chapter 2 ng books, merong pagpili. Pag sinabing merong pagpili, kailangan mo talagang intindihin, maunawaan na ang pagkakaroon ng healthcare ay hindi basta-basta. No? Ano nga ba at ibang-ibang healthcare protection? So, meron tayong tinatawag na short term, meron ding senior care, at merong long-term care. Pag-aaralan po natin yan, a little bit. Bakit kailangan yan? Siyempre, sabi ko nga, paano kung magkasakit?
Alam niyo po ba, ang mama ko nung nagkasakit, sa totoo lang, nahirapan din akong i-let go yung kalahating milyon. Bakit? Isang taon ko yung iniipon sa abroad. Siyempre, nasa Pilipinas na ako ngayon. Eh, kaso wala na eh. Nung natuto ako sa financial matter, hindi ko na po sila makuhaan ng healthcare kasi matanda na sila. So, dapat maintindihan natin to. Ngayon pa lang. Kung ikaw ang papagamot sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo, kayong mag-asawa, pag-usapan na lahat, dapat meron at least isa-isa makakuha nito. Hindi sabay-sabay kasi kung hindi kaya. Yung unang tatrabaho muna, di ba? So, healthcare, no? Kung tayo ay nagtatrabaho sa mga private company, yan. Ito tinatawag na benefit. So, congratulations kung meron ka nito, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga nagtatrabaho sa yung mga IT, yung mga ganyan, yung mga sa BPO, meron ito eh, no? So, congratulations. Benefit mo yan habang productive ka. So, balit, sabi ko nga, good dyan. Pero pag dumating ka na ng 60, goodbye. Yung iba hanggang 65 daw, goodbye. Wala nang pera dyan. Nagamit o hindi yan, bye-bye. No? Walang pinagkaiba yan sa car insurance. Insured yung sasakyan mo, pero pag di mo nagamit, yung pera tapon. The next year, babayad ka uli para magkaroon ng protection si car. Kasi isang aksidente lang ng sasakyan, pwedeng masira sa sasakyan, tapos kung wala kang pera, walang papalit. Second, kung nakabangga ka, baka i-own pa yung sasakyan mo. Baka ikulong ka pa kung wala ka pang bayad doon sa nabangga mo. Lalo na kung hindi ka rin insured. So, mahalaga pong intindihin natin yan. So, long-term healthcare. Ano naman yung long-term healthcare? Ito yung babayaran mo lang 7 taon. Pwede mo magamit ng lifetime. And it even grows. Why? Because of long-term. So, pag sinabing long-term, babayaran mo lang ng 7 taon. Ay, parang ako po, matatapos na yung healthcare ko na long-term. 44 pa lang naman ako. Pagdating ko ng 60, 65, pag binigyan ako ng Diyos na mahabang buhay, nakahanda na yung aking pang healthcare. So, hindi ko na kailangan kumuha ng senior care. Nandun na siya, nakaabang na. At nag-grow na yun, no? Lumalaki siya habang hindi ginagamit. So, kasi sa panahon na tayo ay bata, hindi naman talaga tayo sakitin. Tama po? So, I hope nandiyan pa tayo at nakikinig po tayo, no? And tandaan natin na ang senior care ay mas mahal. Kaya pag kumuha ka para sa nanay mo ng, katulad ko si mama, si papa, 74, 66, hindi ko sila kinukuhaan ng senior care. Bakit? Napakamahal. Magtatapon ako ng 40 mil every month, every year, and then goodbye kapag hindi nagamit. Sayang naman. Kaya hindi ko talaga sila kinukuhaan ng senior care. No? Kahit kaya ko pa. Sayang ang pera. Kasi tapo na siya eh. Sayang na. So, final test of a good healthcare, kailangan magagamit mo ngayon. After 1 year, pwede mo magamit katulad ng long-term care. And syempre, pwede mo rin gamitin sa future katulad ko, yung aking long-term healthcare, magagamit ko 60, 65 and beyond. And syempre, what if kinuha naman ako ni Lord, meron siyang life insurance, may iwan sa family ko, 900,000, no? And money grow. Ibig sabihin, yung pera mo nag-grow kasi hindi mo naman gamit. Bata ka pa, wala ka pang confinement. So, dapat talaga nag-grow kasi hindi tapon. Pero yung short-term tapon po yun. Yung mga nasa company, yung mga company healthcare natin, natatapon yan. Pag nawala ka na dyan, goodbye na yan. So, pinakikilala natin ang partner ng IMG, Kaiser. So, maraming nagsasabi, Coach, hindi ako pwedeng kumuha niya, nasa ibang bansa ako. Ang pinag-uusapan po natin, healthcare. Pwedeng kunin kahit nasa ang sulok ka ng mundo dahil online application lang po yan at hindi po siya insurance. Okay? Si Kaiser ay HMO, Health Maintenance Organization. Doon siya kasali. Kaya pag nilagay mo sa Google at YouTube, hindi siya lalabas pag nilagay mo ang insurance. Kaiser, ano po yan, healthcare. So 3-in-1 po yan, kaya perfect for level 1 investment. Sinagot niya na yung paano pa nagkasakit, may pang-hospital. Pagbayad na ng 1 taon, may magagamit ka. Paano naman kapag nawala, at least meron na rin cash na may iiwan sa pamilya kasi ito ay 3-in-1. And number 3, lumalaki yung ating pera habang hindi natin ginagamit. So, ang ating ambassador, so, nasa yun ang lahat, si Daniel Padilla, no? And syempre, kailangan po natin yung katulad na nabanggit ko, hindi mo madadala ang healthcare pag uwi mo sa Pilipinas kung OFW ka, at hindi mo rin madadala yung iyong healthcare kapag resign ka na sa company o tinanggal ka sa company. And ang mahirap kapag wala tayo ng healthcare na to, sabi ko nga po, sorry sa mga magulang ko, minsan nalulungkot ako, minsan nahihirapan din po talaga ako. Wala silang healthcare. Ano, sinong healthcare nila? Kami. Healthcare fund nila kami. Salamat sa Lord, natuto kami magmahal sa magulang at biniyayaan kami ng kaalaman paano sila pangalagaan at meron kami extra money para sa kanila. Kaya kahit pa paano, hindi pa kami nagbibenta ng properties. Di ba? So, marami kasi pa nagkasakit nagbebenta ng properties kasi nga walang healthcare fund. Walang allotted na nakahiwalay para doon.
At majority nga po ng mga personal bankruptcy is due to medical crisis. Alam na po natin yung maraming kwento, no? Katulad nila, iba-ibang artista, di ba? Kilala po natin yan, yung mga sila Ace Burhel, tama ba ako? Yung mga binabanggit ko mga artista natin, ayan. So, Kaiser Long Term, ito po yung tinatawag na at least na-build mo na yung ating healthcare, income protection, at saka yung emergency fund. Why? Madalas ng emergency ay buhay, di ba? Yung mga iba-iba, medyo kaya pa. Pero pag buhay na, ayan na. And maliit lang naman po, no? Kailangan nating itabi pag bata pa tayo, ayan. So, pag age 10, pwede na. So, pwede ka nang ma-88 per day. Meron na yung mga anak. So, pwede nyo pamanahan ng mga anak nyo yan. 7 years lang. Sa mga magulang, ikuha na rin kung kayo rin ang magpapagamot. Nako, pag hindi mararanasan nyo yung nararanasan namin until now. Salamat sa Lord, nasusurvive pa kami, no? Hindi pa kami nagbibenta ng property. So, yan. And meron po tayong training ng Kaiser. For more information, itanong po natin sa mga team natin or sa nag-invite sa atin para mas marami pa tayong matutunan. And of course, meron po tayong mga Kaiser Medical Center exclusively para sa mga may Kaiser. Pag pumunta po kayo dyan, walang mahabang pila. Kasi nga for Kaiser only. Sa ibang mga healthcare company, rumble yan, no? Iba-iba sa Healthway, iba-iba yung nandun, kaya nahaba. So, ang ganda sa Kaiser na-appreciate ko, walang masyadong pili. Exclusive kasi yan sa mga may Kaiser. So, chapter 3 ng book. Unawain naman po natin yung tinatawag ng the purpose of life insurance. So, do you love your family? So, ano ba purpose ng life insurance? Protect your family. Pag kumuha ka po ng life insurance, tandaan po, protection natin yan, pero sa pamilya. Pakinabang yan ang may iwan just in case of sudden death. Kaya tawag na replacement income, finance to siya, para ma-finance din yung ating children, para sa edukasyon. Kasi pag biglang nawala, sino magpapaaral? Tapos yung estate tax, no? Ito minsan hindi talaga ito naiintindihan ng marami. Naiintindihan nga natin kasi quote-unquote, at totoo naman, nakakahiya matanggap, hindi natin nga alam. Wala tayong alam sa financial education. Yan. To pay estate tax. Alam niyo po, kwento lang ako ng konti, no? Meron kaming kaklase. 40 years old, parang kasi kabatch ko siya, hindi ko siya kaklase, kabatch ko siya, namatay at kanina nilibing. Actually, hindi na ako nakipaglibing, nakipaglamay lang ako. Nakakatuwa lang, na-appreciate ko yung kwento ng pamilya. Umiiyak yung, hindi naman masyadong umiiyak, nakita ko lang malungkot yung kapatid, kasi 4 sila magkakapatid na lang, patay ni nanay at tatay. So namatay siya, wala pa siyang asawa, wala pa siyang anak. At sabi niya, natutuwa kami sa kapatid namin. Namatay siya, na wala kang problemang iniwan. Itong ginagasto sa lamay niya, pera niya to. Itong St. Peter niya, pera niya to. So wala kami ilalabas na pera. Maglalamay kami ng maayos. Nakakatuwa. At ito pa, may iniwan siyang pera sa bangko at meron siyang iniwan na house and lot. Di ba po, magandang kwento ng pamilya habang binuburol, hindi ka baon sa utang. Kaya lang, so dahil nandun nga po ako, na-share ko na estate tax na lang po ang kakaharapin mo. So sabi nila, magiging maayos naman. So, konti kwento-kwento, share na ng kaalaman, and yun, nakapag-share naman tayo ng kaalaman doon. So, mahalaga po yung estate tax. Minsan parang, may estate tax ba? Kaya hindi nakukuha yung di ba? So, yan, meron po tayong mga ganyan, no? And instant money per family. Kaya mahalaga yung estate tax kung may insurance. So, sabi ko nga, kung may insurance po yung kapatid ninyo, unahin nyo yung i-claim yung insurance para bayad sa estate tax ng kanyang house and lot. Kasi walang kukunin ng kapatid. Kasi patay na nga yung kapatid nila. Mas nauna. Ang kapatid niyang panganay, 66 na. So, yung namatay, 40. So, instant money po yan para bayaran yung may iwan na property. Tandaan niyo po na kapag meron kayong property, pag namatay kayo, hindi yan makiklaim ng pamilya agad-agad. Maraming papel na asikasuhin at estate tax 6%. So, minsan hindi naiintindihan hanggat di nangyayari. And syempre kung may utang pa. So, life insurance, sagot po yan. So, ito po, no? Kanina may 3 uri ng healthcare. So, yung tinatawag na PhilHealth, hindi po yun kasali kasi yun ay national healthcare. So, discount lang ang PhilHealth. Tandaan niyo po ha, sabi, ay may PhilHealth na ako ma'am. Kasi po, meron akong meron akong healthcare kasi may PhilHealth. Ay, hindi po. Discount lang po yun. 20%, minsan nga 15%. So, ito naman po yung life insurance. Meron tayong 2 uri. Actually, isa lang yan eh. So, term insurance lang talaga siya. Pag dinagdagan ng investment, so BUL siya, tinatawag. So, ang pagkakaiba ng dalawa, o 2 uri is term insurance and BUL. Pag sinabing BUL, ang insurance na to ay bundled. Ibig sabihin may investment, mandatory ka na magbayad ka ng insurance plus investment, ang control ay nasa kumpanya, wala kang control. Kaya ito ay mas mahal. Dinisign ito sa mga taong tamad mag-aral. Ouch! No, tamad mag-aral patungkol sa investment.
at walang disiplina. Kaya imamandatory kang bayaran mo, kaya mahal. Ito naman po yung term insurance or pure term insurance. Pansin niyo po yung picture, ito ang pagkakadesign po nito ay nakahiwalay. Bayaran mo yung insurance mo, and then yung investment nasa sa'yo. Mag-invest ka para sa future mo, tuturuan ka dito sa IMG. Saan mo ilalagay? It depends kung saan mo gustong ilagay. At ang maganda rito, kung meron kang investment, kunwari 100,000 invest mo, plus insurance. No? Dahil hindi control ng company ang investment, nasa atin ang control, pwede mo siyang i-withdraw kapag nagkaroon ng emergency. Diba? Napakaganda. So, bakit? Sa BUL, no? Hindi mo na-withdraw yan. Kung 5 years, 10 years, walang kakalmanan. Diba? Pansinin niya, diba? So, nasa atin ang control. Kaya ito ay cheaper kumpara sa iba. Bahala ka, may freedom ka kung saan mo ilalagay. At kung tayong matakot, kasi tinuturuan po tayo dito sa IMG. Kaya po, we recommend, no? Na buy term insurance and invest the difference. So, final test sa good insurance. Meron itong protection. Kasi na yung protection talaga po, pera yan. Pag in case na wala. Para sa family. And syempre, hindi nagdi-negative, no? Marami kasing mga insurance na nagdi-negative. Yun yung tinatawag karamihan doon, BUL. So, and syempre, tax advantage. Ito ang maganda sa insurance. Sabi ko nga po sa mga nakakausap ko dito sa amin sa probinsya, alam niyo ba? Isa sa magandang investment ay insurance. Bakit? Walang tax eh. Pagka 1,000,000, 1,000,000. Papel lang sasubmit mo and then makukuha mo ng buo. Napakaganda. Mantalang, katulad ng house in lot ng aking kabatch. Kailangan pang bayaran ng state tax nun, pati yung pera sa bangko. Plus papel. Eh kung walang pera yung pamilyang naiwan at walang cash na naiwan sa bahay, saan nila kukunin? Di utang sila, di ba? So problema, di ba? And syempre dapat may growth. Yan. So perfect, no? Yan ang tinatawag nating four cornerstone. So, paano ba mag-compute ng insurance? So, mahal na mahal mong pamilya mo, ito ang computation. So, 40 times 12, just in case, na 40,000 ang monthly mo, i-times mo lang yung sagot, i-times mo lang sa 10 years. Ibig sabihin, pwede silang mabuhay ng 10 years na maayos. As if, parang nandyan ka kasama nila. So, ganyan po yun, ano? Pero kung hindi mo kaya yan, kung mapapansin nyo po, no, 30 years old ka ngayon, 65 pesos per day, wow! Hindi mo lang kailangan mag-soft drinks, mag-coffee. Meron ka ng insurance na 4.8 million. So, ganun ka-cheaper. So, pansinin nyo po ito, no? Napaka-cheaper. Kaya sabi ko dito sa mga kasama ko, sa kapitbahay ko, parang awa nyo na, intindihin nyo yung insurance. Kasi nakikita ko pag namatayan, utang, no? Utang, utang, utang. So, kawawa, sabi ko, kaya nyo ipaglaban nyo, ipag-pray nyo. Kasi, cheaper yan, no? 1,000 a month. Napaka-cheaper. Kayang-kayang ipaglaban. Nagagawa nga ng paraan yung loto. Di ba? So, yan. So, number 4, chapter 4 ng book. No? Ang partner po natin doon, si Most 18, no? And ano po yun ng Manila Banker? So, partner natin yan sa IMG. So, solution. Number 4, sa chapter 4, sa book po natin, yung pagmamanage ng ating debt. No? Yung kailangan talaga iayos ito. Huwag tayong magpa-trap. Ito mga ganito po, fake. Is a fake. Fake news po yan. No? Kung nakikita mong 0, 0, 0 interest, no, naka-discount ka, fake news po yan. Isipin nyo, negosyo sila. No? And kailangan nating maintindihan yung bad and good. And syempre, kailangan talaga, hindi lang siya basta maintindihan, kung hindi, isipin natin na nagpapawala ng happiness, nagpapawala ng freedom, and even stress na nakukuha mo, hindi happiness, wala ka ng freedom, wala ka pang happiness, meron ka pang stress. Kung kaya't maraming sakit ang nakukuha because of pag-utang, pag-utang, utang, utang. So, meron ditong mga tips para po sa atin, ano? So, maintindihan natin to. So, tips ito, pero minsan parang alam na natin eh, hindi lang natin na-apply. No, yan, dagdag income, isipin po natin. And syempre, huwag ka na mangutang. Yung iba utang, tapos bayad utang. Huwag na. And kung ang sweldo mo 10,000, pagkasyahin mo 8,000, pwede ba yun? Sabi ng iba, hindi pwede. Naniniwala ako lalo kung may nag-aaral. Pero, bakit naman yung iba? Walang 40,000, nabubuhay sila. Tapos nakapagpaaral din naman ng anak. Diba? So maraming OFW nung nandito sa Pilipinas, kumakain. Tapos nakakapag-aral ng anak sa public nga lang. Pero bakit na naging OFW na? Yung 50,000 kulang na. So ibig sabihin, hindi na sila nabubuhay ng mas mababa sa sweldo, diba? And syempre, yung habit natin, alisin na natin yung puro gastos-gastos. Alis-alis talaga ng gastos, no? And marami pong ilista talaga. Yan. Nakita niyo po yung listahan ko. Lagi itong nasa table ko. Marami itong nakalista kung ano-ano. Yung mga gastos ko talaga, ultimo 12 pesos. Kasi tinitingnan ko yung aking expenses. And syempre, kung meron kang asset na hindi naman nagagamit,
parang walang pakinabang. So, katulad ng bahay na malaki, paupahan. Yung bahay namin, kailangan mapaupahan ko. Kasi wala eh, nakatira kami dalawa, tapos ang kwarto dito, 8. Diba? Dalawa lang nakatira, 3. So, kailangan mapaupahan, lalo kung malapit sa school. Yung sinasabing iliquid yung mga asset mo, eh talagang makita mo, ma-turn into asset. Kasi kung bahay lang nakatiwangwang, hindi po siya asset. And syempre, get a coach to guide you. So, meaning, marami pong pwedeng magturo lalo po dito sa ating community. So, chapter 5, build emergency fund. Maraming emergency, ang tanong lang, may fund ba? Diba? So, ito, picture ito ng mga emergency. Alam niyo po, ang binibigyan ko din dito, yung serious hospitalization. Even if wala kang job, pwede kang mabuhay. Even if walang bahay na maganda, sira yung bahay, pwede pa rin mabuhay. Pilipino tayo, eh. Tayo pa ba? Kahit sira ang sasakyan, pwedeng mabuhay. Diba? Wala kang appliances katulad namin. Mapunta rin sa bahay, sila Coach Melody napunta rito. Yung sopa, wala kaming sopa. Actually, may sopa kami, kaya lang tinago ko sa kwarto. Tapos yung ref, wala kaming ref. Meron lang kami electric fan. No? So, simple lang ang buhay. May kama naman, no? Ang point ko lang is, pero kapag may sakit, nako, lalo pag emergency dito sa amin ngayon dahil mainit, ang daming tinatakbo sa ospital. At iyon, hindi na minsan umaabot. Minsan naman, nasa ospital na, pero dahil hindi agad naagapan, dahil nga nakapila sa public, inaabutan din ng kamatayan. My point is, pero kung mayroon kang emergency fund, no? Lalo na kung ikaw may healthcare ka, parang ako may healthcare ako. Mga kapatid ko meron, nahabol eh. Eh sila mama at papa ko, wala. Kahit kung wala kami emergency fund para kay mama, katulad ng mga nakaraan, baka wala na sila, di ba? Kaya mahalaga po magkaroon ng emergency fund. Paano? 3 to 6 months. O kaya 1 year, mag-ipon na po, balik-balik, no? So para talagang makaiwas po tayo sa stress. Kahit pa paano, relax ka ng konti pag may sakit yung pamilya. Hindi yung may sakit na nga, haggard ka na, tapos stress ka pa. And chapter 6, save the right way. Pag sinabing save the right way, magtabi ka na agad pag natanggap mo yung sahod mo. Ihiwalayin mo na agad. Pwede ba yun? Yes, pwede yan. Kasi ganun din naman po ako dati, no? Ipon muna bago gastos. So, where do I get to the money to build my solid financial foundation? So, madali lang po, no? Paano? So, ito yung mga tips natin, syempre. Paano? Sabi diyan, live simply lang. Simple lang. And then, pay God and pay God in yourself first. Yung concept number 4. Paano natin gagawin? Ito na yon. Yung 100% income mo, yung mga konsepto na yun, i-apply natin dito sa pang-apat na konsepto na to. Yung 100% income, galing kay Lord, kilalanin natin si Lord, di ba? And pag-pray na magawang magbigay ng tithes 10%. Sabi sa Malakay, subukan niyo ako sa bagay na to, di ba? Yung 10%. And sabi niya, kung hindi ko bubuksan ang bintana, biruin mo pati bintana, si Lord to, hindi siya sinungaling, pintuan at bintana, di ba? At babagsak sa iyo ang mga pagpapala. Ibig sabihin, di ba? So magiging matapat tayo diyan. At ang maganda pa dun sa 11, no? Sa Malakay 3:10, papunta sa 11, sabi pa dun yung mga devourer. Di ba? Yung mga sakit, mga aksidente, mga unnecessary expense, nasa kanyang control yun. Wala sa atin. Kasi sino bang yung iba na aksidente, di ba? Yung iba hindi. So, sa Lord ka magtiwala. And then, yung 20%, ayan na. Hati-hatiin mo na yan. Yung 20% na itinabi mo, hatiin mo sa healthcare, hatiin mo. Tapos lagay mo sa income protection, sa insurance, and investment. Paano yun, ma'am? Ang dami naman. Eh kung 40 mil, di ba? Ang 20% ng 40 mil, magkano? 8,000. So yung 8,000, hati-hatiin mo na yun sa 3. Pwede ba yun? Pwede. Diba? So, ganun natin i-build yung ating solid financial foundation. And syempre, yung 70%, yun lang yung gagastusin natin. Or pagkakasyahin. Kung kulang, magkaroon ng extra income. Paano? Alam niyo po dito sa probinsya, kahit sa Manila, maraming pwedeng gawin. Basta masipag tayo. Kaya lang, kung tinatamad tayo, ay tapos na ang usapan. Tapos na ang usapan pagtamad. Kailangan dito masipag. And syempre, sabi nga, iwas luho para iwas luha. So, naririnig na natin ito sa social media. Check natin lang yung sarili natin. Ako ba yun? Teka lang, maluho ba ako? So, kailangan talaga iwas yabang. And syempre, yung mga basic na to. Sometimes, kapag lumaki yung sweldo, wow, bukas ang aircon, katulad tao, bukas ang ilaw, di ba? Hindi natin napapansin, nagbabawas ng pera yan. Minus yan, no? Konting higpit para iwas, aksaya. And syempre, itong mga bagay na to, minsan parang, ay, kumain naman ako isang beses lang, Ma'am Abby, pati ba naman yun? Alam niyo po hindi naman sa pagmamalaki o pagyayabang. Dito sa amin, pag umuwi ako, no?
nakainom ako ng milk tea, bilang na bilang ko, 5 beses pa lang. So, 4 na taon ako sa Pilipinas, dito sa amin, nakabili ako ng milk tea, 5 beses pa lang. No, binibilang ko eh. Kasi bakit? Aware ako na yung kalusugan ko din. Kasi yung di ba, pag matamis, baka diabetes na yan. Hindi ka na nakaipon, may sakit ka pa. Of course, itong mga bagay na to, yung mga ganyan, eh, sa mga lalaki, masyado sila ditong subject. Pero yung mga babae, medyo kunti lang. So, bawas-bawas, para ipon na yan, no? Pang healthcare mo na yan, pang insurance mo na yan, pang investment mo na yan. So, tingnan nyo po, no? Kaya minomonitor ko yan, alam nyo bakit? Iniisip ko lagi, sana i-invest ko to, i-invest ko to, no? Idadagdag ko yan, no? Pantulong kung sakali, no? Sa iba. Kung para sa minsan, no? Dinideprive mo yung sarili mo, hindi dahil nagtitipid kang sobra, kung hindi dahil mahal mo din si self. Dahil alam naman natin, yung pagkain ng sobrang matatamis, maalat, etc., yung sobrang pagkain ay sakit ang ulo. Yan. So, understand where where your money goes, no? Yan. So, minsan, wag gaya-gaya, baka yung iba, eh, may kondo, tapos gumaya ka din, may condominium ka, tapos wala ka namang emergency fund. And suddenly, nangyari, wala kang work. Ano nangyari? Wala na rin si condominium. Kung meron tayong mga hinuhulugan na sasakyan, bahay, condominium, kailangan talaga malaki ang emergency fund mo. Para pag wala kang trabaho, hindi yan nakatake ng bangko pag 3 months kang hindi naghulog. Kasi meron kang emergency fund. So, hindi gaya-gaya, no? Mahirap yung gaya-gaya. Kailangan talagang pagplanuhan, pag-aralan. And dito na po tayo sa tinatawag na investment. We need to know and harness the power of compounding interest. Ito yung tinatawag natin rule of 72. So, paano natin nalalaman kung kailan dodoble ang pera? Yan. So, ito yung pinaka-paborito ng marami, no? Sa pag-aaral sa financial. Kasi yung iba meron na eh, no? So, hindi lang nila alam kung saan nilalagay ang pera. So, paano dumoble ang pera? Magic po ito, no? Hindi siya magic. Ito po yung nila Albert Einstein, ng lolo pa raw nila. And, alam po natin ginagamit yan sa buong mundo. Papunta po kayo sa mga bangko, sa ibang bansa, o kahit sa atin, pansinin nyo, meron doon maliit, nakapost. Hindi ko alam kung bakit maliit. Dapat malaki yun eh. Hindi ko rin alam. Siguro dahil hindi naman nila trabaho ang mag-educate. Ang trabaho nila tumanggap ng pera para sa deposit. Yan. So 72 divide 4, halimbawa, magbigay tayo ng example, no? Halimbawa si Sir Andres, meron siyang 100,000. Pinilagay niya sa 4%, no? Mga trust fund, no? Or iba pang company na nagbibigay ng 4% na dividends. So 72 divide 4, ibig sabihin daw po, every 18 years to double yung pera. Kung kaya si Sir Andres ay 29 years old, naglagay siya ng 100,000 biglaan at kinalimutan niya ng 36 years. Kaya after 36 years, naging 65 na si Sir Andres. Ang pera niya ay 400,000. Sa tingin niyo po, pwede na siyang mabuhay na hindi magnegosyo at hindi magtrabaho? Madali lang po maubos yan, lalo kung wala kang healthcare fund. Wala yan, kulang na kulang yan. So talo ka dyan kung pang-retirement, di ba? Pero kung hindi naman pang-retirement, pwede rin ang emergency fund dyan, di ba? So halimbawa naman natin, si Ma'am Music ba ito? May Music. Sino ba si May Music? Meron ako si May Music. Ulit lang natin. Coach, IMG na yan siya, Coach. Si Aya. Ang pangalan po niya? Denmark. Denmark, ayan. Halimbawa si Denmark, meron siyang pag-ibig, pag-ibig, hindi yung pag-ibig na ano ha, boyfriend, girlfriend ha. Halimbawa si Sir Denmark. Yan lang natin. Oops, okay na? Natin. Halimbawa si Sir Denmark, naglagay ng pera sa pag-ibig. Diba? So, kung ako ay member ng pag-ibig, teka lang, bakit na yung sorry. Ayan. Okay, pakimute po yung mic para hindi pa ma-disturb. Ayan. So, 72 divided is equal 9. Ibig sabihin, every 9 years, dumodoble yung pera. Yung isa, 18, ito 9. Nakita na natin po yung pagkakaiba, no? So, same age. Halimbawa sa Sir Denmark at saka sa Sir Andres ay magkaedad. So, parehas silang ng edad. Parehas din ang laki ng pera na nilagay at kinalimutan nila sa loob ng 36 years. Pwede ba kalimutan? Pwede. Kasi hindi naman siya deposit or savings. Hindi siya mag-dormat. Hayaan mo lang yan dyan. Balikan mo after 36, nandyan pa rin yan. So, ngayon, pagdating ni Sir Denmark ng 65 years old, 1,600,000 yung pera niya. Kasi 8%, di ba? Per annum. Per annum po hindi per month. Now, pwede namang magretiro. Pwede na rin. Di ba? Pero alam po natin, mula ngayon, magbilang kayo 36 years from now,
baka yung bigas 1 kilo nun, 1,000 na. Bakit? Eh ngayon nga, 56, 60, di ba? Inflation rate, di ba? So kung pang retiro, talo ka pa rin dyan. Pang emergency fund, pwede sa 8%. Tandaan po natin yan ha. So halimbawa naman natin yung guest ni Ma'am Marivic, tama ba? Dito ba si Ma'am Marivic? Marian. Marivic kasi okay. Si Ma'am Marian. Halimbawa po si Ma'am Marian, pagkatapos na matuto ng class, in-apply niya itong natutunan niya. Nag-member ng IMG at doon sa portal, naglagay ng pera. Saan namang company yun? Hindi pag-ibig, no? Ito pag-ibig, ito naman ay stock market, yung mutual fund. So, 72 divide 12 is equal 6. Yan. Yung isa, 18 bago dumoble. Yung isa ay 9. Yung isa ay 6. So, mabilis sa 6. Obviously, pagdating ni Ma'am Marian, tama ba, Ma'am Marian? Yes, Ma'am Marivic. Si Ma'am Marivic pala yung sinabi ko. Halimbawa si Ma'am Marivic naglagay ng 100,000. Mula na yun. After 36 years, 65 years old na si Ma'am Marian. Tingnan niyo po yung pera niya kung gaano kalaki. Retirement fund po yung pinag-uusapan natin ha. Sabihin, hinahayaan mo ng matagal. Hindi pwedeng i-invest, withdraw. Invest, hindi ganon. Hayaan mo lang kasi pang retirement. Diba? 6,400,000. Pwede na ba mag-retire si Ma'am Marian? Ma'am Marivic? Pwede na. Isipin mo yung 6 million mo, kumita lang ng 10%, 640,000. I-divide mo sa 12. May laking allowance na yan. Pwede ka na mag-travel niyan. Eh, 100 lang naman yung nilagay mo eh. Eh, kung dinagdagan mo pa, di ba? Kung mayroon ka pang nailagay, kung OFW ka, malakas sweldo mo, ay nako. Relax na relax. No need to business. Di ba? No need to work. Di ba? So, sabi nga, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. Ang pagkakaiba, may alam sa walang alam. Kaya nga maraming nakikitang mayaman, travel lang eh. Tapos, bakit trabaho niya? Dati hindi ko naiintindihan eh. Grabe, ito nagta-travel. Ano trabaho nito? Kaya ang trabaho, wala rin naman ako nakikitang negosyo na may tindahan ba siya o ano, di ba? Yung pala investor. Nung natuto ako sa EMG, okay, yung pala yun. Kaya pagdating ko ng 60, ang fund ko, I pray na ma-reach ko yung 10 million, di ba? Yung retirement fund. Again, Chapter 7, dapat investment sa tuktok, hindi sa baba. Bakit nagiging baba? Eh kasi wala lahat ito. Healthcare, income protection, may utang, may. So ito lang lahat nasa baba. Kaya pag may sakit, investment, bawa, sanla, benta, di ba? Back to zero again. So ganyan po natin i-build ang ating solid financial foundation. So, kailangan nating malaman kung para saan ang ating investment. Katulad na sinabi ko, kung yun ay pang-retirement, pang-matagalan yan. Kung pang-hospital, pang-hospital. Kung pang-emergency, sa bangko yan. Pang-education ng anak, pwedeng pang 3 years, ilagay mo rin sa investment yan. Katulad ng 8%, pwede na rin. No? And syempre, yung protection kailangan sa insurance. Magkakaiba, hindi yung nasa bangko lang lahat ng pera, tapos unti-unti inuubos, di ba? Tapos wala nang trabaho. 2 years lang, wala na, bankrupt na, balik ko sa OFW, pagiging OFW. So may stock market po tayo na class, hindi ko na po ito i-discuss kung paano siya mag-work. Attend na lang po tayo, no? And tanongin po natin yung mga coach natin. So, dati nakakapagturo ako every Wednesday, ngayon hindi ko pa nagawa. So, pag siguro hindi masyado busy at may mga inaayos lang ako, personal matters, no? So, balik tayo na maturuan natin yung mga yung basic, no? Kung paano nagkakaroon earn ang ating stock market. Tandaan po natin, 40 years from now, kung may 20 pesos ka at least every day, 600 per month, 7 million yan. Naku, pwede ka nang mag-retire. Matamis ang ngiti mo kahit di ka magtrabaho, kahit hindi ka magnegosyo. Lagay mo lang doon. Eh ma'am, paano kung patayin ako? Huwag mo nang problemahin yun. Pag namatay ka na, relax ka na, yung pamilya mo at least matutuwa sa'yo. Katulad ng kabatch ko, kinikwento nila yung ginawa ng kapatid nila. Relax na relax sila. No? Nagbabayad sila 5,000 a day doon sa chapel ng St. Peter. Nagulat ako. Hala, 5,000 per day pala yun. Kasi marami ko pinupuntan sa bahay na Kalburo doon. Eh, napunta ako 2 beses pa lang. So, di ba? 5,000 pala. So, relax na relax sila. Naka-aircon pa. O, di ba? Social. Bakit? Eh, nakapaganda yung kapatid nila eh. Nag-ipon eh. Di ba? Saya-saya. So, malungkot pero masaya kahit paano. Malungkot pero masaya. Pwede ba yun? Pwede. Kasi nagkikwento sila, nakangiti yung kapatid niyang isa eh, no? So, nakikita ko yung saya kahit nawala yung kapatid nila. Kasi hindi sila namumroblema. Diba? Bakit namatay? Inatake.
So, nakalimutan din yung ito, nakalimutan siguro alagaan yung sarili. Pero ganun pa man, inalaw ni Lord yun, hindi natin alam anong reason. Diba? So, sana ganun din tayo. So, ito po, partner ng ating company, ng IMG. So, ang pera lang ang wala, legal, maayos ng mga kumpanya, nasa atin lang ang problema. Pera lang ba? Pera lang ang wala, kaya kailangan maghanap tayo ng pera. So, bottom line, we need all the building blocks of a solid financial foundation. We just need to make sure we know the priorities. Again, alamin mo yung priorities. Ano yung priorities na pangangailangan mo ngayon? Check. Kung walang healthcare, priority po yan. No? Kasi mahirap magkasakit ng bigla, katulad ng nangyayari sa parents ko, kami at kami at kami. Diba? Buti na lang may kapatid na ako na duplicate na nagtatrabaho din sa ibang bansa. No? Meron din akong kapatid na nagdinegosyo, nakakatulong kay ate. So tatlo kami, paano kung solo ka lang? Naku, ang hirap na mag-solo, diba? So again, order of priority. So sa IMG, meron tayong complete solution. Pagkatapos ng education ngayon, execution, no? Manghumulit at manghumulit mo kami na paalalahanan kayo, start ngayon na, baka mamaya maging huli. And then, syempre, sa mga kulang sa pera, entrepreneurship, meron po dito. Magkakaiba tayo ngayon ng lugar, pero narinig niyo yung boses ko at nakakapag-share ako ng natutunan ko sa IMG. That's why may business, kahit nasaan ka magsulok ng mundo. Environment observer and investor po ito. Kaya, sigurado kami, na makakasama kang mag-ipon. Pagtanda mo, magkikita-kita tayo, masayang umiti kasi hindi ka na-stress, di ba? Meron kang pang-travel, pang-pagamot, ba? At kumakain ka ng maayos. So, nandito na po lahat. No? And all aspect of personal finance, nandito na. Hindi lang siya basta ngayon, meron pa po tayong mga training more and more sa mga susunod. No? Yeah, sorry late. Welcome pa rin po, ma'am Lilito. Babae ba? Lilito. So, I think lalaki, no? Welcome pa rin po, sir. So, ito po, meron tayong access sa mga media providers, ha, no? Ang dami-daming, nandito na lahat ang solusyon, kumbaga yan. So, wala nang middleman, tinatanggal. So, usually, pupunta ka sa car insurance, di ba? Punta ka sa labas. So, dito na kami nagkakaroon ng car insurance kasi partner na rin po natin. Kumpletong-kumpleto na tayo. No? And sabi ko nga po, ito yung top 3 benefit as member of IMG. Kami, yan, tayo, sa mga member na po at sa hindi pa member, mag-member na po agad. Meron ka ng investment, dadagdagan mo na lang. No? Lagay mo na, dagdag. Para sa iyong retirement fund. Ayan. Number 2, yung personal accident insurance. Pag member ka sa Pilipinas, 100,000 yan. And kung ginagawa mo ang business, pwede ka magkaroon ng 300,000 personal accident insurance. Yan. And number 3, yung benefit namin, no, na pinakagusto rin ng marami. At ako na-appreciate ko to. Bakit? 50,000 pesos po yan. Upon membership, wala kang babayaran buwan-buwan, may burial expense na. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magbayad ng St. Peter o ng iba. Automatic meron ka na, basta membro ka. Okay? So, parang katulad po ng tita ko, di ba? So, hindi ko naman ginustong mamatay yung tito ko. Nag-member sila 2021. And namatay yung tito ko dahil na inatake din siya 3 years ago. 2021, 2024, January, namatay siya. So, yung tita ko, nakakuha siya ng 50,600. Bakit? Hindi niya kasi ginamit na pang burial yung fidelity. So, kinash nila. At least, pangbayad dun sa ibang ginastos nila. Di ba? So, malaking bagay po yan. Kaya yan, yung cheque. So, 50,632, tumutubo po yan. Upon membership, tapos dahil membership ito, nagre-renew ka. So, yung ating pang-burial, tumutubo din siya. Diba? Pag di mo ginamit, pag ginawa mong pera. So, ayan, kaya hindi lang siya 50,000. 50,632. Wala pong binabayarang monthly dyan, ha? So, membership, 6,000 only. And syempre, no, hindi kaya ito, nabanggit ko na yan. And marami pang iba, di ba? So, mga discount sa car, pag bumibili, gusto rito ng marami. Sabi ko nga, yung discount sa mga property, pag ito ay nagkaroon ng, gusto mo ng condominium, di ba? So, ito ng buha. Gamit natin si Sir Joel. And, ayan. So, nabanggit ko na yan kanina, no? So, ano na lang natin, yan. And isa sa maganda na membership natin na benefit. Kapag ikaw ay member, magpa-laboratory ka or magpa-check up doon sa Kaiser Medical Center, yung mga general doctor ko, libre yung check up, kung magpapareseta ka lang, pero yung mga laboratory natin, discounted ng 20 or 15%.
Yung mga beneficiary natin, kasama rin madi-discount. Paano ko nasabi? Kasi yung pamangkin ko po, nagpala-laboratory, 20% discount. Beneficiary lang po yun ng kapatid ko, no? So, pag ikaw naman ay OFW, ito yung mga dagdag na benefit as member ng OFW po, no? Yan. Meron tinatawag na mas malaki, no? 600,000 pesos kasi 500 yung sa accidental death, may burial benefit na 100,000, meron pang medical reimbursement, yung mga just in case no, na hospital, ganyan, acts of terrorism, and unprovoked murder and assault. So, malaking ano po yan, malaking bagay. At lahat ng parte ng katawan, merong halaga. Eh ma'am, ayoko naman ma-aksidente. Ako din. Kaya lang, di naman natin po alam ang mangyayari. Katulad ng kaibigan ko, no? Dito, nabangga siya ng motor, lasing pa, pinagbayad pa siya, hindi nga siya mali, lasing naman. Pinagbayad siya, di ba? At ngayon, kailangan operahin yung skull niya. Kasi ito, kumupi, oh, tsaka dito. Di ba? So, di natin alam talaga ang buhay, especially kung para inom, o kaya umiinom, delikado tayo dyan. Kailangan talaga merong personal accident insurance or insurance. Yan. And syempre, sabi ko nga po, meron tayong continuous training. Kaya, pwede tayong ma-move. Kung ikaw ay dating empleyado, pwede kang mag-move papunta sa entrepreneur. O kaya naman sa bahay. Parang ako dati sa OFW sa Korea. O nagtatrabaho ako, nagninegosyo at the same time, nag-i-invest, di ba? So, pwede kang nandito sa tatlong ito. No? Or apat. Pwede sabay-sabay kung kayang i-manage your time. Huwag naman pabayaan yung sarili. Baka mamaya, katulad nung aming kabatch, sabi parang quote-unquote, napabayaan ata yung sarili, kaya inatake. Yun, namatay nga. So, balanse ang buhay. So, summary, para po sa mga nahuli, pwede pong magtanong sa mga nag-invite sa inyo. Yung summary natin, tandaan yung expert. Love yourself, love your family. Sabay. Maging mabuti ka sa kanila, pabutihin mo rin yung sarili mo. Mag-ipon ka. Huwag kalimutan po. And, habang ginagawa mo yan, kumuha ka ng mga backup katulad ng healthcare at katulad ng life insurance. And of course, paano mo gagawin? Yung 20%, kailangan ilagay mo roon sa healthcare, life insurance, and investment. And syempre, yung 10% kay Lord, huwag kakalimutan para yung protection ni Lord palaging nasa atin. Claim it. Kasi ginagawa mo eh. Wala kang i-claim kung wala kang ginawa. Di ba? Sabi kasi sa Malakay, ibigay eh. Pag di buminigay, paano ka mag-claim? Baka nag-claim ka lang, wala ka namang kiniklaim. Mahirap po yun, ano? So tayo ay lahat naniniwala na may Diyos. And, of course, kung ano yung wala, punan. Kung ano yung kulang, lagyan na po. Baka huwag natin hintayin na parang, ay, saka na, malakas tayo. Tapos biglang salit, eto na. So parang isa kong kaibigan, nag-chat, Gcash daw. Bakit? Na-aksidente yung laborer nila sa bahay nila, gumagawa ng bahay. And suddenly, namatay. At dahil gumagawa sa bahay nila, hinihingan sila ng pulis ng 75,000 pesos kasi doon namatay sa bahay nila. Accidentally na kuryente. Kailan lang yun? Kahapon lang. Sabi ko, may ganun pala. Sabi ko, hala, pag ako nag-prepare ng bahay namin. So, siyempre, yung mga nagtatrabaho dito, kailangan pala may insurance. So, kasi kapag namatay pala sa akin dito, patay tayo dyan, magbabayad pala yun, no? Napulis, nagpunta po sila sa pulis at sinisingil sila ng 75,000 pesos. Eh, wala naman silang emergency fund. So, hinihingi ngayon ng tulong. So, dapat balanse, no? Kristyano ka, nagtatights ka, pero nag-iipon ka din. Kasi hindi ka exempted sa mga problema. Hindi tayo exempted na po. And, tandaan po natin yung rule of 72 para malaman mo kung saan mabilis dumubo yung pera ng tamang paraan. Tandaan po, 12% per annum. Wala nang mas malaki pa dyan. Kung lalaki yan, 18%. Depende sa ekonomiya. Pero more than that, scam na yan. Pag sinabing 10, 1 month, 12%, 30%, naku po, magduda na po tayo. Yung pera nyo tomorrow, wala na yan. So, legal po ang ating investment vehicle na itinuturo dito sa IMG. So, tandaan po natin yung apat na yan at i-apply po natin agad-agad para hindi po tayo magsisi. And, paalala lang po, lahat ng natutunan natin ay maganda. Tama po ba? Chat nga po kayo. Maganda ba? May kausap pa ba po ako? Nandiyan pa ba kayo? Maganda po ba yung natututunan natin? Natuto po ba tayo? Na-encourage po ba tayo na muling magsimula at may pag-asa pa na mayayos ang ating buhay, makaangat sa kahirapan? Yan. Sige po, hintayin ko yung chat para ano po, no? Yes, yes, sabi. Ayan. Thank you po, Ma'am Marian. Ayan. Yan. Thank you po, Sir June, Sir Andres. Yan. So, thank you po. So, i-apply na po natin agad-agad. And one more thing. Maganda yung natutunan natin. Pero huwag niyo pong kalimutan. Sabi ni Ma'am Yasmin, maganda raw, no? Thank you, Ma'am Yasmin. May kalaban tayo.
Minsan kasi narinig ko na to, bakit ba di ko nagawa? Meron tayong kalaban. Sarili. Pangalawa, si Satan. Sabi po sa John 10:10, si Satanas nandito para magnakaw at pumatay. Pumuksa. Isa lang ang gusto niya, sirain yung buhay natin. Kaya magtataka kayo, maraming sirang buhay. Simply because of Satan. Pero wag nating kalimutan, sabi din po dyan sa 10:10, si Lord, si Jesus Christ, pumunta sa lupa para bigyan ka ng maayos na buhay at bigyan ng masaganang buhay. Sabihin, bibigyan ka ng mga, tawag dito, buhay na walang hanggan kapag wala ka na sa mundo at buhay na maayos. So sa maayos siya, no? Balance siya. So tandaan po natin yung promise ni Lord. I-claim niyo po yan. Ipag-pray, Lord, sabi mo magandang buhay, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng power to do. So paano mangyayari yon? So simple lang, kailangan natin magkaroon ng relationship kay Christ. So tandaan po natin yan ha, magkaroon ng relationship. And syempre, lagi po nating tandaan pag tayo ay meron ng personal na desisyon, meron tayong personal relationship kay Lord, tinanggap natin siya as Lord and Savior, nasa puso na natin siya. So may power ka na labanan niya. And kahit anumang problema na dumating dito sa mundong ito, sabi nga ang mundo daw ay puno ng pighati, no? Kasama tayo dyan lahat. Walang exemption. Pero ang maganda pag may relasyon kay Christ, may hope. Kasi may power. Diyan siya. Magagawa mong mag-ipon. Yan ang good news. Kaya nga po, number 4 ifs of life. What if magkasakit? Health care. What if mamatay? Life insurance. What if tumanda? Meron kang retirement fund. So, perfect. Number 4 ifs of life. What if sudden death? Katulad ng aking kabatch. No? Sabi nung kanyang kapatid. Ngayon pa lang nagsisimulang umangat yung kapatid ko, tapos biglang namatay. Yun yung hinaing nila. Sabi ko na lang, sabi ko, prayer, sana nandun siya kay Lord. Di ba po? Kasi sabi niya, hirap na hirap daw sila nun, tapos biglang eto na, gumaganda na yung buhay. Kaya nga may ipon eh, no? Kaya nga natutuwa yung pamilya niya kahit patay na. Kaya so namatay bigla. Ang tanong lang, handa na rin ba tayo doon? Nasaan kaya yung kaluluwa natin? So tandaan na ang kaluluwa po ay may patutunguhan. So be prepared. Dito sa IMG, kami, no? Ako lalo po personally, sinishare ko po ito lagi. Kasi bakit? Kasama po ito sa buhay. Pwede talagang mawala tayo. Lahat naman tayo mawawala, di lang natin alam kung kailan, di natin alam kung sino ang mauuna. So sana prepare din tayo na humarap sa Lord balang araw. Tandaan, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ipinaalam na po sa ating lahat. Kailangan lang, tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Sabi dyan, di ba, sa John 3:16, naririnig na po ito ng lahat, dahil naman lahat ay nagsisimba as Catholic. Sabi diyan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya, di ba, doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi diyan, para hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang, alam mo ni, i-claim mo yan. Baka mamaya, wala ka pang buhay na walang hanggan, nagkakasala ka. Eh, hindi naman yun gawa mo, no? Ibig sabihin, nagkakasala ka, yes, pero si Lord naman yun nangako. Kung totoong tinanggap mo sa puso mo. That's why, pag umalis ka sa mundong ito, prepare ka din. Lord, ikaw tagapagligtas ko Sabi mo, dadalhin mo ako sa langit. So, claim it. Para hindi malungkot. Kasi minsan nga, malungkot yung iba kasi parang di nila alam kung saan patungo. Biglang pagkamatay. So, balanse, at alam niya natin ang priority, no? So, balanse tayo dito. So, tandaan po natin, may pag-asa, kahit mahirap, no? Pwedeng maging blessed at maging blessing sa iba. So, take action kasi kahit anong reason, anumang dahilan mo, one day, tatanda ka. Kailangan meron tayong solusyon. 4 po yung F's of life na binigay ko sa inyo. So, pag-pray natin yun. Siyempre, no, magsimula. So, paano magsimula? So, ito pala yung hinahanap ko kanina, naka-live pala to. 6,000 po yan para meron na tayong fidelity, katulad ng TikTok ko, agad-agad, di ba? And syempre, i-share po natin sa mga kamag-anak natin para matutunan nila itong gantong bagay. Kasi solution po talaga to. Kasi lahat tayo ay daranas ng kahirapan or mga challenges sa buhay. And attend na po ng workshop. Napakarami pang matututunan dito. So, hindi naman kailangan araw-araw, once a month, or once a week. Attend po tayo. Pwedeng sa opisina, sa mga active, o sa iba't ibang office natin, or pwedeng online through this, through Zoom. And ito na po yung ating membership page. Kapag kayo ay member, ito, meron tayong ganito. Yan. So, kaya alam mong membro ka. Sa pangalan mo, tandaan ang investment. Pag wala sa pangalan mo, hindi investment yan. Baka sabi ng kaibigan mo, naku friend, magbigay ka ng pera sa akin. Ako nang bahala. Naku, delikado yan. Pwede niyang itakas yan. Huh? So, it's all about love. Love yourself, love your family, and love the people around you.
Love one another as I have loved you, sabi ni Lord, no? And we did it, you can do it too. So join our mission. So, to God be the glory. Yun lamang po at maraming pong salamat. Ayan. Pwede pong i-open ang inyong ako dito. Stop record muna ako. Okay. Oops. Ano ba ito? Stop.